Habang nasa biyahe, muling nagising ang ulirat ni Mike. Nang mapagtantong nasa loob siya ng sasakyan, muli na naman siyang nag-hysterical at gustong bumaba upang bumalik sa puntod ni Ella. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni na Axel at Aiden na ngayon ay nakaupo sa likuran ng kanyang kotse at napapagitnaan siya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap sa sarili na wala na ang kanyang asawa. Parang gusto na rin niyang mamatay. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa harap ng mansyon ni Mike. Subalit hindi nila inaasahan na pagbaba ni Mike ng sasakyan ay agad siyang sinalubong sa muka ng mga galit na suntok ni Raven. Napaawang ang kanilang mga labi nang masaksihan na hindi man lang lumaban ang kanilang kaibigan. Bagkus, patuloy nitong iniinda ang lahat ng sakit na tinatamo ng kanyang katawan. Ano? Ha? Lumaban ka? Hinayaan kong mapunta sa'yo si Ella dahil akala ko minahal mo siya. Pero ikaw din pala ang papatay sa kanya. Kahit anong suntok at tadyak ang ginawa ni Raven, ay hindi pa rin siya lumalaban. Ang lahat ng mga bugbog at sakit na natamo ng kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang kalooban. Umangat siya ng tingin kay Raven. Pinukulan niya ito ng nakakainsultong mga tingin at saka mapaklang umiti bago nagsalita. Yan lang ba ang kaya mong gawin, half-brother? Bakit hindi mo na lang ako patayin ngayon, ha? Maliban sa nakaganti ka na, pasasalamatan pa kita dahil ngayon gusto ko nang mawala. Kaya gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin para matapos na ang lahat. Hindi na ako makapaghintay na makasama ang aking anak at asawa. Umiyak na naman itong muli pagkabigkas ng kanyang asawa. Biglang natigilan si Raven sa huling sinabi ni Mike. Kung kanina gusto na niya itong patayin dahil sinisisi niya ito sa pagkamatay ni Ella. Ngunit ngayon napalitan ng awa ang kanyang nararamdaman para kay Mike. Mike, minahal ko rin si Ella, kaya ko siya hinayaan sa piling mo dahil alam kong ikaw lang ang mahal niya. Pero sa nakikita ko ngayon, alam mo bang mas nakakaawa ka? Sa tingin mo ba magiging masaya si Ella kung makikita kang nagkakaganyan? Sa kalagayan mo ngayon, mas lalo mo lang napatunayan na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya. Namatay nga siya, ngunit wala ka man lang ginagawa para pagbayarin ng mga taong may gawa nito sa kanya. Ayun, sigurado akong nagsasaya na ang mga kalaban mo dahil hinayaan mo na magtagumpay sila. Nasaan ang hayop na Mike na nakilala ko, ha? Gumising ka at patunayan mo kay Ella ang putang inang pagmamahal mo na yan. Nagtitimpi sa galit si Raven habang dinuduro sa dibdib ang kanyang kapatid. Naiinis siya sa sitwasyon ngayon ni Mike. Tinapunan niya muna ito ng nagbabagang tingin bago umalis at sumakay sa kanyang kotse. Para namang natauhan si Mike sa lahat ng mga sinabi ni Raven. Iniinda niya ang sakit ng kanyang buong katawan at mabilis ang mga hakbang na pumasok sa silid nilang mag-asawa upang lalo lamang siyang malunod muli sa kalungkutan nang maamoy pa rin niya ang katawan ng asawa sa higaan. Pakiramdam niya'y katabi niya pa rin ito. Kinuha niya ang lahat ng pinaghubarang damit nito na hindi pa nalalaban at dinala sa kanyang dibdib habang niyayakap na umiiyak. Nasa ganoon siyang ayos nang mapansin niya ang divorce paper na nakalatag sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ng mga nalalabo niyang mga mata ang pirma ni Ella sa divorce paper na hawak niya. Ella! Dumagundong ang kanyang boses habang sinisigaw ang pangalan ng asawa. Magkahalo ang galit, pagsisisi at pangungulila sa tono ng boses niya. Pinapangako ko, Ella, makikita nila ang lupit at ganti ng isang Mike Valdelion. Sisiguraduhin kong magbabayad ang mga taong naging dahilan kung bakit nasira ang masayang pagsasama natin. Ilang sandali pa siya sa ganoong ayos hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod at pag-iyak. Napailing nila ang mga kaibigan ni Mike nang mabuksan nila ang silid nito at nakitang para itong walang buhay na nakabulagta sa kama habang napapalibutan ng nakakalat na mga damit ni Ella. Hindi nila lubos maisip na darating ang araw na ito sa kaibigan nila. Kilala si Mike sa pagiging mailap at mainitin ng ulo pagdating sa mga babae. Ngunit hindi nila akalain na malalim pala ito kung magmahal. Napabayaan na niya ang kanyang kumpanya dahil sa pagkawala ni Ella. Mas naawa at nagigilty si Axel para sa kanyang kaibigan. Pero alam niya na kapag sinabi niya dito na buhay pa ang kanyang pinsan, ay hindi ito titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Susundan pa rin niya ito sa Amerika. Patawarin mo ako, bro. Darating din ang araw na magkukrus ulit ang landas niyo ni Cassie. Sana huwag kang mawawala ng pag-asa
at patuloy na maghintay sa pagbalik niya. Sana'y maintindihan mo rin ako kung bakit ko ito ginawa sa'yo. Nakokonsensyang usal ni Axel sa kanyang sarili. Ilang linggo na ang nakalipas. Nag-aalala ang lahat dahil hindi pa rin lumalabas si Mike sa kanyang silid. Nagtataka na si Nanay Martha kung bakit hindi pa rin ito bumababa para kumain o kahit ang pumunta man lang upang magtrabaho sa kanyang opisina. Hindi na nakatiis si Nanay Martha, kaya kinuha niya ang susi para buksan ang silid nito. Kababakasan ng gulat at pagtataka ang naging reaksyon ng matanda nang makitang malinis ang buong silid na parang matagal nang hindi nagagamit. Saan kaya siya nagpunta? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkalipas ng maraming buwan hanggang susumapit na ng mga taon, kumalat ang balita sa buong bansa na ang isang tanyag at malupit na Mike Valdalion ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Mayroon namang balita na hindi na raw ito lumalabas ng kanyang silid, hindi na kumakain, na parang wala nang ganang mabuhay, kaya ito nagpatiwakal. Sapagkat hindi nito matanggap sa sarili na wala na ang kanyang asawa at anak. Isang malaking palaisipan para sa lahat ang tungkol sa biglang paglaho ni Mike Valdalion. Maging ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay hindi rin alam kung saan siya nagpunta. Nagkaisa ang mga ito sa pag-hire ng mga tanyag na tao sa larangan ng investigasyon para lang mahanap kung nasaan si Mike. Ngunit wala silang makuha na kahit anumang impormasyon dahil lahat ng mga bakas na iniwan nito ay naglaho rin kasama niya. Sa kabilang panig ang kabilang pagkawala ni Mike ay nagdulot ng malaking eskandalo sa Valdalion Corporation. Maraming malalaking buwaya sa mga board members, directors and shareholders ang nagsilabasan at lahat ay naghahangad na pamunuan ng kumpanya. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang nagtagumpay dahil kasabay ng pagkawala ni Mike Valdalion ay sumibol din ang takot sa kanilang puso. Lahat ng mga buwayang nangangahas na pamunuan ng kumpanya ay nababalitaan na lang kinaumagahan na wala na. Ang karamihan sa mga dahilan ng pagkamatay nila ay pagpapatiwakal o sadyang nagpakamatay. Wala man si Mike ngunit nanatili pa rin nasa tuktok ng pyramid ng Valdalion Corporation na siya namang ipinagtataka ng lahat dahil hindi nila alam kung sino ang makapangyarihang tao ang namamahala sa likod nito. 7 years later, sa isang pribadong isla, makikita ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakatayo sa isang malapad at mataas na bato habang nakaharap sa dagat. Pinagmamasdan niya ang bawat hampas ng mga alon sa dalampasigan. Mababakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot at pangungulila sa mga mahal niya sa buhay. Araw-araw, lagi siyang ganito, umaasa na sana'y buhay pa ang kanyang asawa at anak. Minsan nawawala na siya ng pag-asa upang mabuhay. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang pangako nila sa isa't isa nung magkasama pa sila, bumabalik kaagad ang lakas niya at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Lagi niyang naaalala ang naging usapan nila ng asawa nung nabubuhay pa ito. 7 taon na ang nakaraan simula nang binili niya ang islang ito, and he plans to live here until the last remaining days of his life. Yes, parang sinagot naman ng tadhana ang sinabi niya nung nag-uusap sila ni Ella. Napipiliin niyang magkaroon ng sakit nang sa ganoon ay susunod na siya kay Ella sa kabilang buhay. Dahil 1 taon na lang ang taning ng kanyang buhay. 3 years ago, he was diagnosed with cancer. Natutuwa na rin siya sa daddy niya dahil maliban sa yaman na ipinamana sa kanya, pati cancer ng kanilang pamilya ay minana na rin niya. Damay-damay na kumbaga. Kaya habang may lakas pa siya, gusto niya munang maubos puksain lahat ng mga tao na naging dahilan ng pagdurusa niya at pagkawala ng kanyang asawa. 1 taon na lang at nasasabik na siyang makasama si Ella at ang kanyang mga anak. Miss na kita, babe. Hindi magtatagal, mayayakap na rin kita. Usal niya sa sarili habang pinapahira ng mga luha sa kanyang mga mata. Boss! Napalingon siya nang marinig niya ang boses ni James na tumatawag sa kanya. May dala ka na bang balita, James? Tanong niya rito. Natagpuan na ang lugar na pinagtataguan ni Sandra. Ngunit kalahati sa mga tauhan natin ang sugatan dahil sa pagkikipaglaban sa mga armadong lalaki na nagbabantay sa kanya. Siguraduhin mo na sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakatakas pa. Ayoko nang maulit pa ang nangyari noon. Ilang ulit na natin siyang hinuhuli pero nakakatakas pa rin. Napakamot sa batok si James sa paninermon uli ng boss niya. Paano ba naman kasi, boss? Napakadulas talagang hulihin ng Sandra na yan.
Simula nung pinatanggal mo siya bilang modelo ng industriya, may kung anong malakas na puwersa na ang humahawak sa kanya. Hindi siya kaagad mahuli-huli dahil may tumutulong sa kanya para makatakas. Pagdadahilan niya kay Mike. Humarap si Mike kay James ng makahulugan, saka ito tinanong. Saan niyo siya dinala? Doon sa abandonadong building na hindi kaagad nakikita ng mga kalaban, boss. Binabantayan ngayon ng mga elite warriors. May problema nga lang, dahil ang lalakas ng puwersa ng mga kalaban. Kaya ilan sa kanila ay nasugatan habang kinukuha si Sandra. Pag-uulit niya sa sinabi kanina. Sige, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako. At saka ipadala mo ang lahat ng mga nasugatan kanina sa ospital para magamot ka agad. Pagkatapos ng isang oras, ay dumating na rin sila ni James sa harap mismo ng abandonadong building. Makikitang napapalibutan ng buong building ng mga highly trained elite warriors na halatang mga Navy dahil sa uniform na suot nila. Agad silang tumayo ng tuwid at naglakad papunta sa harapan niya na nakalinya bago sabay-sabay na nagsalute at welcome sa kanya. Welcome back, Captain. We're reporting for duty, sir. Sabay-sabay at malakas na bigkas ng mga ito habang nakasalute sa harapan niya. Sumaludo na rin siya pabalik sa mga ito bago pumasok sa abandonadong building. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Sandra nang makita ang madilim na anyo ni Mike habang nakatitig sa kanya. Bagamat may nakalagay na busal sa kanyang bibig, kahit na gusto niyang sumigaw ay hindi niya magawa. Nasa loob siya ng abandonadong building na hindi niya alam kung saan gubat naroroon. Pero umaasa siyang hindi magtatagal ay matutunto na rin siya ng mga tauhan ni Madam Mia upang tulungang makatakas. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Mike sa kanya. Mas lalo siyang nanginginig nang makitang papalapit si Mike. Kaya impit siyang pumikit habang hinihintay ang katapusan niya. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit wala pa rin kahit anong masasakit na bagay ang dumapo sa kanyang balat. Nagdilat siya ng mga mata para lamang masindak ng kanyang makita na hawak-hawak na ni Mike ang maliit na hair clip na kanina lang ay nakaipit at nakatago sa buhok niya. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klaseng hair clip to? Kaya pala hindi ka mahuli-huli ng mga tauhan ko dahil dito, ha? Kung dati nakakatakas ka pa, ngayon sisiguraduhin kong hindi mo na nanaisin yon dahil sa gagawin ko sa'yo. Matiin niyang sabi, sabay kuha ng lighter sa bulsa at sinunog ang hair clip. Pagkatapos sunugin ng hair clip, ay sinanyasan niya ang kanyang mga tauhan na tanggalin ang busal ni Sandra sa bibig para makapagsalita ito kapag tinatanong niya. Sandra, ngayon mo sabihin sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo para i-frame up noon si Ella. Huwag kang magkakamali na magsinungaling sa akin dahil dadagdagan ko ang parusa sa'yo. Huwag ka ring umasa na matutulungan ka pa ng mga taong humahawak sa'yo dahil sinunog ko na ang spy camera sa hair clip mo. Nagtatagis ang mga bagang niya habang kinakausap si Sandra. Nadagdagan ang takot ni Sandra nang makitang nag-aapoy sa mga mata ni Mike. Walang nag-utos sa akin. Kaya ko lang naman ginawa yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Noon pa man, alam mo nang mahal na kita. Kaya nung lalaki ginawa ko ang lahat para maagaw kita. Umiiyak na sagot niya. Isang tanong ko pa ulit, Sandra. Sino ang taong humahawak sa'yo? Nag-aalinlangan si Sandra na sumagot. Sandra! Sigaw ulit ni Mike. Agad siyang napasigaw sa takot nang marinig ulit ang boses ni Mike na nanginginig sa galit. Maawa ka, Mike. Maniwala ka. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamahal ko sa... Shut up! Sigaw ni Mike upang pigilan ang anumang sasabihin pa sana ni Sandra. Kaunti na lang ang pasensya ko, Sandra. Alam mo ba, sa ginawa mo namatay ang asawa at anak ko. Kaya wag na wag mong gagawing dahilan sa akin yang lokong pagmamahal mo na yan. Dahil simulat sa pool, sinabi ko na sa'yo noon pa na hindi kita mahal. Wala akong nararamdaman sa'yo. Pero bakit mo pa dinamay ang asawa at anak ko? Umiiyak sa galit habang nagsasalita si Mike. Patawarin mo ako, Mike. Masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam noon na buntis si Ella. Humahagulhol na sagot ni Sandra sa kanya. Pwes, patawarin mo rin ako sa gagawin ko sa'yo, Sandra. Binigyan na kita ng chance noon. Pinatanggal lang kita bilang modelo. Ngunit hindi mo pinasok sa isip mo na yun ang huling warning ko sa'yo. Hindi mo ako masisisi. Dahil lumagpas ka sa pinaka-bottom line ng buhay ko at si Ella yun. Anong ibig mong sabihin, Mike? Mike, ihinubaran ko lang si Ella at inutusan ng lalaking nasuhulan ko para pumatong.
Wala namang nangyari sa kanila, di ba? Hindi pwedeng gawin sa akin to, Mike. Maawa ka. Natatarantang paliwanag ni Sandra. Kung anong ginawa mo kay Ella noon, sisingilin kita ng triple ngayon. Lahat ng pait at sakit na naranasan niya ay ipaparamdam ko rin sa iyo ng mas higit pa. Gagawin kong masalimuot ang buhay mo hanggang sa idasal mo na lang na sana'y pinatay na lang kita. Saka nito sinenyasan ng 10 niyang tauhan upang lapitan si Sandra. Ihatid niyo siya sa mga yakuza na bibili sa kanya. Tinawagan ko na ang mga kukuha sa kanya sa airport. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Sabay na tumango ang 10 tauhan niya bago kinaladkad si Sandra palabas ng building. Sumunod na rin si James sa kanila. Nagsisigaw si Sandra habang lumalaban sa 10 lalaki na nagbuhat sa kanya upang ibenta sa mga salbaheng yakuza. Mike, maawa ka! Bitawan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Gaganti ako! Tandaan mo yan, Mike! Hayop ka! Kahit malayo na si Sandra, maririnig pa rin ang mga sigaw at pagbabanta niya. Malalim ang buntong hininga na pinakawala ni Mike bago pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata. At saka lumabas na rin ang building na yon. Kinausap muna niya ang isa sa mga elite leader ng Team Delta at ibinigay ang ilang mga instructions sa mga ito bago tuluyang umalis pabalik ng isla. Ilang oras na ang nakalipas, simula nang ibenta niya si Sandra sa mga yakuza. At hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Bagkus, parang nabawasan ng ilang tinik ang kanyang puso. Marami pa siyang dapat asikasuhin sa loob ng 1 taon na pamamalagi niya dito sa mundo. Gusto niyang bago siya mamatay, lahat ng kanyang mga ari-arian ay ibibigay niya sa mga foundations at bahay ampunan. Isa na dito ang bahay ampunan kung saan natagpuan si Ella ng mga nag-ampon sa kanya noong bata pa siya. Kahit dito man lang makapagpasalamat siya dahil sa naging bahagi sila ng nakaraan ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang SIM card na 7 years na niyang hindi ginagamit. Sinadya niyang itago ito para hindi siya matrace ng mga taong naghahanap sa kanya. Pagkatapos ng libing noon ni Ella, ay totoong hindi na nga siya lumalabas ng bahay. Walang nakakaalam na ang malaking salamin na nakadikit sa wall ng kanyang silid ay isang sikretong pintuan na kapag pinundot mo ang maliit na button sa gilid, ay kusang magbubukas ito. Pagkapasok mo ay kusa rin itong sasara at makikita mo ang isang maliit na hagdan na pang-isahang tao lang na magkakasya pababa direkta sa basement. Sa ilalim ng basement ay may sikretong lagusan din na sadyang pinagawa niya, diretso palabas ng tunnel. At sa labas ng tunnel, makikita ang mataas na mga kahoy at may isang lumang bahay kubo. Doon nakapark ang 2 pinaglumaan niyang kotse na matagal na ring hindi nagagamit. Dito siya dumaan at lihim na umalis papunta sa isla na binili niya para sana sa kanila ni Ella. Simula nang marinig niya ang lahat ng mga sinabi ni Raven noon sa kanya, agad na nahimasmasan siya. Totoo ang sinasabi nito, na lahat ng mga nangyari sa kanila ay kagagawa ng mga kalaban niya at gustong paghiwalayan sila. Mahal nga niya si Ella, pero hindi sapat ang pagmamahal niya dahil nagkulang siya sa pagtitiwala sa babae. Ang bilis niyang maniwala sa mga hubad na larawan na yon na hindi muna pinapakinggan ang paliwanag ng kanyang asawa. Kung maibabalik lang sana niya ang panahong buhay pa ito, gagawin niya ang lahat para mapatunayan kay Ella ang pagmamahal niya. Magiging mabuti siyang asawa. Iintindihin niya ito sa lahat ng pagkakataon at susundin ang lahat ng gusto nito. Hindi yung siya lang ang laging nasusunod. Pahahabain niya lalo ang kanyang pasensya para maramdaman nito ang tunay na pagmamahal niya. Ngunit ngayong wala na ito, kaya sa kabilang buhay na lang nila ipagpapatuloy ang naudlot na pagmamahalan nila dito sa balat ng lupa. Nagulat siya nang mabuksan na ang kanyang cellphone at mabasa ang mga sunod-sunod na messages na nagsilabasan sa inbox niya. "Bro, nasaan ka? Please, magparamdam ka naman." Tanong ni Aidan. "Bro, wag mong isipin na nag-iisa ka lang. Nandito kami." Message din ni Asher. "Bro, kung mahal mo si Ella, lumaban ka sa buhay mo. Mahal ka niya at ayaw niyang may mangyari sa iyong masama. Lumaban ka para sa kanya at hintayin ang pagbabalik niya." Biglang nakunot ang noo ni Mike sa message ni Axel. Marami pang messages ang nagsilabasan, ngunit hindi na niya ito binasa dahil punong-puno na ang isip niya sa kanyang huling binasa. Anong ibig sabihin ni Axel? Nahihintayin niya si Ella sa pagbabalik nito. Gulong-gulo ang kanyang utak at bigla siyang kinabahan ngayon sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Maya-maya pa'y nag-ring ang kanyang isa pang cellphone na si James lamang ang nakakaalam. Ito lamang ang cellphone na ginamit niya sa loob ng 7 taon dahil minomonitor niya ang pamamalakad ng kumpanya. Kaya siya nagtago para lumabas ang lahat ng mga loko sa buhay niya. Nang sa ganun, mapabilis ang pagbuksa niya sa mga ito. James, bakit ka napatawag? Nahatid niyo na ba si Sandra sa airport? Tanong niya kay James nang masagot na ang tawag. Boss, naihatid na namin si Sandra pero... Hindi alam ni James kung ano ang sasabihin niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Multo! Huling sabi niya. Kumunot ang noo ni Mike. James, nauntog na rin ba ang ulo mo? Anong multong pinagsasabi mo? Kung malapit ka lang dito, itinadya ka na kita. Naiirita niyang sigaw kay James. Mas lalo na kasi siyang kinakabahan. Boss, nakita ko ang isang private jet dito sa airport at bumaba ang kamukha ng asawa mo. Pero may kasama siyang kambal na kamukha mo at nakahawak sa magkabilang kamay niya. Diretsahang sagot ni James na hindi man lang nag-alala sa nagiging reaksyon niya. Agad na napaluhod si Mike sa kanyang narinig. Parang pinagsakluban siya ng langit na hindi man lang siya nakapaghanda. Hindi niya alam kung matutuwa o magagalit siya. Ngunit umaapaw ang saya sa kanyang puso. Umaasa siyang sana nga'y asawa niya. Subalit gusto niyang makasiguro. Siya mismo ang naglibing sa kanyang asawa. Paanong buhay pa ito kung totoo nga ang sinasabi ni James? Naalala niya ang text messages ni Axel na maghintay siya. May kinalaman kaya ito sa lahat ng mga nangyari? Ngunit bakit niya ito inilihim sa akin? James, tawag niya ulit sa kabilang linya. Nasaan sila ngayon? Pasakay ng kanilang kotse, boss. Agad naman itong sagot. Harangan ninyo ang kanilang kotse. Huwag niyong hayaan na makaalis sila. Parating na ako. Ngunit bago pa man siya makahakbang, narinig niya ulit ang sagot ni James. Hindi namin magagawa ang pinag-uutos mo, boss. May 100 na mga naka-uniform na bodyguard ang nakapalibot sa kanila. Ang 2 sa mga ito ay karga-karga ngayon ng kambal na talagang kamukha mo. Gulat na gulat si Mike sa kanyang narinig na sinabi ni James. Ano ba talagang nangyari? Mayroon ba akong hindi nalalaman? Ngunit bakit? Nalilito niyang tanong sa kanyang sarili.